Hi guys! Magandang buhay! For today's video, nasa day 1 na nga po pala tayo after my third chemo. At ayan nga, pagkagising ko, naglakad-lakad muna ako dyan. Actually, nakapag-jogging din ako kaso inedit ko na lang, hindi ko na sinama dito sa video since hindi ko napansin, hindi pala pantay yung suot kong bra. Nakakatuwa nga kasi kahit Day 1 na ako after my third chemo. Ang light pa din ng pakiramdam. So, thank you Lord! Sana hanggang matapos ko po ang aking chemo session, lagi lang po na ganito. Magaan sa pakiramdam, walang sakit ng katawan, at walang masyadong iniisip. Salamat nga din po pala sa mga walang sawang sumusuporta sa mga ina-upload ko. Maraming salamat po. Malaking tulong po yon para sa akin. Pati na rin po yun dun sa mga tao na nai-inspire ko na nagme-message sa akin na natutuwa sila dahil napaka-positive lang ng vibes ko lagi. At ayan, pagkatapos ko nga mag-jogging at maglakad-lakad, sinilip ko lang tong aming taniman ng mga dahon-dahon. At may nakita nga ako dito na kailangan itanim na talbos ng kamote, kaya tinanim ko muna. Everyday kasi bumibili yung husband ko ng talbos ng kamote. And yung mga tangkay, tinatanim namin para pag lumago, hindi na namin kailangan bumili. Yung dati kasi mga tanim namin, pinalitan na since hindi na siya nagtatalbos ng maganda kasi matanda na din. Kailangan ko din kasi talaga na everyday makakain ng talbos ng kamote para nang sa ganun, makatulong sa pagtaas ng white blood cells ko. Baka sakali sa next preparation ng next chemo, hindi ko na kailangan magpa-inject ng pampataas ng white blood cells. Medyo masakit din kasi yun sa balikat at mabigat. At ayan, bukod nga sa aming mga talbos-talbos, may tanim din kami ng okra. At pagkatapos ko nga na mag-jogging at magtanim-tanim, nag-almusal naman ako. At niready ko na din pala yung panggawa namin ng pesto. Ayan, pagkatapos kong kumain ng lunch, nakipaglaro muna ako dito sa Batang Patoti. Gustong-gusto niya nga pala na nagpapabasa ng mga kwento. At yung storybooks na yan, sa maghapon ata, ilang beses din namin paulit-ulit binabasa yung 3 kwento dyan. Mga 3 times ako nang ulit sa 3 kwento dyan, hanggang sa gabi. Books. Basahan ko pa din daw siya. Hindi siya nagsasawa sa mga kwento dyan. Kaso, minsan, gusto niya, mauuna pa yung next page, bago dun sa unang page na binabasa mo, na-excite ata siya na kung ano na yung nasa next page. Nakakatuwa nga tong bata na to kasi ang lambing niya, nakakawala ng pagod, at syempre isa din siya sa inspirasyon para patuloy ako na magpalakas at bumangon para sa aking sakit. Niloloko ko nga siya dyan, sabi ko, bait mo sa akin ngayon na. Kasi minsan, ayaw niya magpapantay sa akin. Gusto niya, lola niya lang, ate ko. Pero ngayon, ang bait-bait niya sa akin, gustong-gusto niya sa akin. Nagpapaalam na nga ako na magluluto ako ng pasta sa baba, pero i-read ko lang daw siya ng books. At ayan, nakita niya nga na may nakatutok na camera, kaya pakaway-kaway, pa-cute-cute pa. Sa sobrang bait niya nga ng araw na yan napaliguan namin siya na kami lang ng lola niya. Minsan kasi, or madalas ang nagpapaligo sa kanya, ate ko at yung daddy niya. At after niya nga maligo, ayan yung pinasuot niya kasi daw, Cinderella daw yung color ng damit niya. Nakita niya din kasi dyan sa binabasa namin na books na yung gown ni Cinderella, naka-pink, kaya gusto niya, dress like a princess daw. Kaya ayan, ganyan din po bang mga anak nyo? Sila na din talaga yung namimili ng isusuot nila. Kasi etong bata na to, hindi pwedeng ikaw lang maglalabas ng damit niya. Kailangan pa ng approval niya kung yan ba talaga yung isusuot niya. Pag ayaw niya isusuot niya, no. Pag gusto niya naman, wow, yes. Ganyan siya kakulit. Super nakakatuwa. At kahit nga pa ulit-ulit lang yung binabasa namin, excited pa din siya sa bawat page na bubuklatin ko. Ganyan ata talaga ang bata. Ang simple lang ng mga katuwaan nila. Kaya enjoy lang natin hanggat bata pa yung mga kids sa bahay natin. Kasi ang bilis ng panahon, magugulat na lang tayo. Ang laki na nila bigla. Eto nga, hindi kami mainip. Parang dati, napaka-baby lang. Ngayon, sobrang cute at napaka-bibo pa.
Isa din talaga 'tong bata na 'to sa dahilan kaya hindi ako masyadong naiinip. Kaya nga okey na din na nandito ako sa bahay ng ate ko kasi may bata na 'pag tinignan ko lang, parang magiging light na lahat ng problema, wala ka nang iisipin. Kasi titignan mo lang yung bata na 'yan, ang gaan sa pakiramdam. Lalo na 'pag sinayaw-sayawan ka. TikTokeries nga 'tong bata na 'to, eh. Hindi ko lang ma-upload dito sa reels yung mga sayaw niya ng Gento kasi nga baka ma-copyright ako. Sa mga matagal na nga po palang nanonood sa mga reels ko, siya na po yung bata na ina-upload ko dati na nanghihingi kami ng tulong ng dasal para sa kanyang operation. June 1 po kasi siya inoperahan ng kanyang open heart surgery. Sakto po yun, birthday niya din po yun ng 2 years old. At paglabas nga po niya ng ospital, hindi nagtagal, gumanda na po yung katawan niya. Sobrang thank you Lord! Kasi kahit marami kaming problema at maraming pagsubok, lagi mo talagang pinaparamdam na kasama ka namin sa lahat ng paghihirap namin. At eto nga nakakatuwa, super bibo na tong aming baby patoti. At maiba nga tayo, sa part nga pala na yan nag-start na ako magpaalam sa kanya dyan na magluluto ako sa baba. At ayan, niluto ko na nga pala ang aking merienda. Pasta with pesto sauce and broccoli. At syempre, meron sahog na chicken. Naka-live nga pala to. Watch nyo po yung live ko. Andun din po si Cutie Patoti. At ayan na nga po ang finished products. At for the dinner naman po, nagluto lang po ako dyan ng sinigang sa miso. At sarap din po na to and very healthy. For upload ko na nga din po pala ang reels para dito. For edit na lang po. At after dinner nga, nandito uli ako sa kwarto ng Cutie Patoti. At nagpabasa uli siya dyan ng books habang pasayaw-sayaw pa. So, yun lang po muna for today. God bless you all. For Friday, a day in my life po pala ito. Late edit lang po, kaya Saturday ko na na-upload. So, God is good all the time. All the time, God is good. Pray, hope, and don't worry. Thank you for watching. Bye-bye!